Sabay-sabay po tayo. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the Anointed One. Let us proclaim, decree, declare yung gusto nating makita sa atin. Sabay-sabay po tayo. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Oh, Father God, we honor you, we adore you. We thank you, Lord God, for this wonderful day. We thank you, Lord God, for allowing us na muli sama-sama makapanambahan sa iyo. Malalakas, malulusog, walang sakit, wala sa ospital. At ang mga nasa ospital, iniling po naming mabilis na makalabas in the name of Jesus, na malulusog at malalakas, magagaling, completely healed. Maging mga nasa tahanan may nararamdaman. My Lord, I pray in Jesus' name, silang lahat itumanggap ng himala ng kagalingan. Maging ang mga naririto, salamat o God sa buhay ng bawat isa. My Lord, natiis ang init ng araw, pumasok dito sa place of worship, na excited sa iyong gagawin, excited na tanggapin ang iyong mga inihanda, maging mga nasa online na nakikinig. Thank you for opening every spiritual heart, ears, O Lord God, at ang matabang lupang aking idinideklara tatanggapin ang iyong buhay at banal na salita. Salamat, Holy Spirit. Your presence will give us complete victory, healing, miracle, because of your presence in our lives. We decree, Lord God, uuwing lahat ay pinagpala, maging nasa online. My Lord, ibayong, sukdulang, biyaya at dagdag na piyaya ang maranasan, kaunawaan. The 7 manifestation of you, Holy Spirit, as you have said in Isaiah 11:2, Spirit of knowledge, Spirit of wisdom, Spirit of the Lord, Spirit of understanding, Spirit of counsel and might, and fear of the Lord. The 7 manifestation of the Holy Spirit, I pray, continue to manifest. Even the 9 fruit of the Holy Spirit, continuously makita sa amin. Even the different gifts of the Holy Spirit, maranasan at may apply at maggamit, O God, only for your glory. We love you, we honor you, Lord. To you, Lord God, highest praises, glory, honor, power, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Happy Father's Day sa mga tatay. Ilang bang tatay narito? Ang daming tatay kanina. Happy Father's Day, mga nasa online. Kayo ay, ito'y araw nyo. At kayo'y pagpapala. Totoo po yun. Maraming bagay na hindi kaya ng babae, nagagawa ng tatay. Wala na, amen. Marami ba? Marami bang bagay na hindi kayang gawin ng mga nanay, nagagawa ng tatay? Ang umakyat sa Palo Sebaw ay hindi kaya ng tatay. Okay. May mga tatay na naglalaban na rin. May mga tatay na namamalansya pa minsan-minsan. May mga tatay na magaling magluto. Ano pa bang ginagawa ng nanay na hindi kaya ng tatay? Hindi nila kayang manganak dahil hindi nila kayang magbuntis. Iyan naman. So, alin ngayon ang mas matyaga? Tatay o nanay? Yan. Kasi biruin mo naman ang kaseksihan ng mga babae naging bundat dahil
Ito talaga lumulobo, ano. Galing ng Lord, ano. May supernatural wonders na nilikha si Lord. Mula sa tamin mo, hupyak, ay biglang unti-unti, monthly, lumalaki na. Dala-dala ang sinapupunan ay buhay. At yan ay mga nanay. Pero hindi mabubuntis ang nanay kung walang tatay. Tatay lang ang dapat. At si Lord, syempre, yan. Okay, hindi po yan ang ating pag-uusapan. Mamaya po natin pagpepre ang mga tatay at ating aabutan ng token. Binili po namin ng pastor. Okay, ang topic ko po ay for a tender heart, joy and peace in trials through the Holy Spirit. Para sa malambot na puso, sino may malambot na puso? Nararanasan ng kagalakan sa gitna ng mga pagsubok. At ito'y sa pamamagitan lang ng banal na Espiritu Santo. Palakpakan natin si Holy Spirit. Yun po ang totoo. Because of the Holy Spirit, sa kanyang mga anak ng Diyos, bawat may pagsubok, nararanasan pa rin ang kapayapaan at kagalakan. Ang nagsasabit, umaasang ayon, dito'y pumalakpak ng malakas kay Lord. Amen. Tinuturuan ng mundo. Thank you, Lord. Tinuturuan ang mga tao, tinuturuan ng mga taga-mundo ang mga tao na maging matigas upang hindi raw masaktan. Hindi po yun ang paraan. Talagang nasasaktan at nasusugatan pa rin. Kasi tayo po ay binigyan ng regalo ng Diyos ng damdamin. Pero hindi po nagdudwell ang mga Kristiyano sa sakit at kalungkutan. Amen. Regalo po ang ng Diyos ang emosyon. Hindi niya tayo ginawang robot. Pero ito po ang ginagawa ng mga taga-mundo. Tinuturuan ng mga tao na maging matigas. At sinasabing magpakalalaki ka. At bata pa lamang ay sinasabing, huwag kang iiyak. Mali po iyon. Even Jesus Christ, He wept nung mamatay si Lazaro. Hindi ko alam kung bakit nung unang panahon. Hindi ko alam kung gayon pa rin ngayon, ano. Pero sana naman hindi. Sinasabi noon, pag lalaki ka, huwag kang iiyak. Hindi po tama iyon. Regalo po ang emosyon. Hello? At sinasabi noon, hindi bagay sa lalaki ang naiyak. Ha? Bakit naman? Also, Jesus wept. Umiyak si Christ. Dahil siya po ay nahabag sa magkakapatid na Marta at Maria nung mamatay si Lazaro. So yan po ay regalo. Kaya mga tatay, nanay, mga magulang, wag po natin pipigilan. Ating mga anak na umiyak, lalaki man o babae. Lalo tigit kapag may pumanaw. At naroon sa pangungulila, huwag ka nang umiyak. Aba, hindi. Paiyakin mo nga. Hindi bawal umiyak. Sabi mo siyang katabi, hindi bawal umiyak. Kung may dahilan. Pero huwag magdudwell. Huwag magdudwell. Yun pong ibig sabihin. Tinuturuan ng mundo ang ilang mga tao, hindi tayo kasama rito, na maging matigas upang hindi masaktan. Ngunit hindi iyon ang hangarin ng Diyos. Nais ng Panginoong Diyos ang pusong marunong makinig. Amen.
Nais ng Panginoong Diyos na ang puso'y marunong magmahal. Amen. Nais ng Panginoong Diyos na ang puso'y tumutugon sa tinig ng Diyos. Tama. Ito ang Diyos natin. At iyon ang tinuturo ng Panginoon. Ang malambot na puso ay hindi kahinaan. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, ang pag-iyak ay hindi nangangahulugan ng kahinaan. Ang pagkakaroon ng malambot na puso'y hindi nangangahulugan ng kahinaan. Ito ay pagiging sensitibo sa pagkilos ng Diyos. Ang ating Diyos ay mahabagin. At sa mga balita na hindi maganda o papangyayaring hindi maganda, ay ikaw ay nahahabag sa mga taong nakakaranas ng matinding pagsubok na hindi mo maiwasang lumuha at mahabag. So hindi mali ang lumuha. Ang mali yung walang patid na luhang ikaw ay pinagbibintangan mo ang Lord. Yan ang mali. Ang luha ng pagpapasalamat ay hindi mali. Ang luha na pagre-release ng emosyon ay hindi mali. Ang luha ay hindi nagpapakita na ikaw ay mahina. Ikaw ay nagpapakita na sensitive ka. Lalo pag ako'y naririto, nagpipreach, nadala ko ng emosyon ko dahil sa aking pananalangin sa mga may nararamdaman at bigla akong napaluha, hindi ito nangangahulugang ako'y mahina. Kundi ito'y nangangahulugan na ako'y nahahabag sa aking mga ipinagpe-pray. Andiyan ba tayo? At sensitive ako sa leading ng Panginoon. Si King Josiah ng Biblia ay narinig the book of the law and immediately humbled himself before God because his heart was tender. Sapagkat malambot ang puso ni King Josiah, alam niya ang sinasabi ng Biblia nung panahon niya. Nakita ng Panginoon ng kanyang pagpapakumbaba and the Lord honored him. Hindi nalingid sa Panginoon ang kababaang loob ni King Josiah. At ito po'y babasahin ko sa Tagalog, 2 Kings chapter 22, 19 to 20. Narinig ko ang iyong pagtangis, sabi ng Panginoon kay Josiah, nang malaman mo ang sumpa at parusang igagawad ko sa bayang ito. Tumangis si King Josiah dahil sa parusang igagawat ng Panginoon sa kanyang bayan. At sa pagtangis ni King Josiah, siya'y lumuha. Nananalangin. Sa pagluha ng may pananalangin, ito'y luha ng pagpapakumbaba. Ito'y luha ng pagtangis at ito'y luha ng pagsisisi sa ginagawa ng mga kababayan niya doon, na bansang Israel. At ito hindi nalingid sa Panginoon. Ikaw man at ako sa ating pagluha dahil sa kasalanan na nagagawa ng ating bansa. Ito'y hindi pagpapakita ng kahinaan. Ito'y pagpapakita na ikaw ay nagpapakumbaba at hinihingi mo sa panalangin sa Panginoon Diyos ng may pagsisisi na patawarin ng Panginoon ang ating bayan, ang ating bansang Pilipinas. Sino yung nananalangin na talaga namang parang nanganganak ng may pagsisisi dahil sa nangyayari sa ating lipunan? Yan si King Josiah. Anong ginawa niya? Nasabi ng Lord, nakita ko ang pagsisisi mo, ang iyong pagpapakababa sa harapan ko, pati ang pagpunit mo sa iyong kasuotan. At dahil dito, hindi mo mararanasan ang paghihirap na gagawin ko sa bayang ito. Mamamatay kang mapayapa sa piling ng iyong mga ninuno.
Yun ang ginagawa ng Panginoon na pagsama sa mga taong may malambot na puso. Sa mga taong tumatangis para sa kanyang bayan. Tumatangis, lumuluha sa pananalangin para sa kanyang pamilya. Sino rito ang nagsasabing, ikaw at ako, iiwan natin ang mundong ito ng mapayapa. Naroon ang pag-iingat ng Lord kagaya sa ginawa niya kay King Josiah nung magpakumbaba. Siya'y pumanaw at sinabi ng Panginoon, hindi mo mararanasan ang paghihirap na gagawin ko sa bayang ito. Ikaw man at ako na may malambot ang puso, hindi natin mararanasan, hallelujah, ang paghihirap na ipapadala ng Lord kung sakali man sa mga sinasabi rito kagaya ng naranasan ni King Josiah. Patuloy tayong magkaroon ng malambot na puso. Hindi isang kahinaan yung ikaw ay nananalangin para sa iyong bayan na ikaw ay lumuluha. Nariyan po ba tayo? At dahil doon, sabi ng Panginoon kay Josiah, hindi mo mararanasan ang paghihirap na gagawin ko sa bayang ito. Mamamatay kang mapayapa sa piling ng iyong mga ninuno. Tayong may malalambot ang puso, tayong mga mapagpakumbaba, tayong marunong magsisi at magpatawad sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hanggang iwan natin ang katawang ito, naroon ang pagsama, naroon ang pag-iingat, naroon ang pagpapala at gabay ng banal na Espiritu. Hanggang tayo ihatid sa kanyang piling sa Ama sa langit, ikaw at ako ay magtatagumpay. Naroon ang protection ng Lord. Sabi ko, andyan ang protection ng Lord. Hindi siya nagbabago noon ngayon magpakailanman. Ang tinitingnan ng Lord ay ang pusong mapagpakumbaba, ang pusong nagsisisi at nagpapatawad. Taas ang kamay, ang nais mo'y pusong malambot, nagsisisi sa kabila ng pagsubok, naroroon ang iyong pagnanalig sa Panginoon. Naroon na yung pagpapatawad, naroon na yung kapakumbaban, naroon ang iyong pagpapatuwid sa Panginoon. Pumalakpak ka sa Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Magtatagumpay ang bawat isa sa pagsubok. May pusong malambot. Soft soil receive the seed and allows growth. Totoo po yun. Ang malambot na lupa ay tatanggap. Yung po'y sinabi ko sa inyo nung isang linggo, tatanggap ng ulan. Tatanggap ng bini. Madaling tatanggap ng bini at ito'y lalago. Pero ang matigas na lupa rejects the rain drops. Rejects the seed. Nire-reject niya ang mga binhi. Yan ang matitigas na lupa. Ganon din ang matitigas na puso dahil sa kasalanan, nare-reject ang salita ng Diyos. Pero sa kaharap ko mga naririto, tumatanggap dahil ang mga puso natin ay malalambot. Tumatanggap ng salita ng Diyos. Pumalakpak sa Lord. Tumatanggap tayo ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay binhi. At ito'y natatanggap ng pusong malambot. Pumalakpak sa Panginoon, may pusong malambot, ikaw at ako. Amen. At habang tinatanggap natin ang salita ng Diyos, ito'y mamumunga ng sagana sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya tayo nababago. Tayo sa paganda, sa pabuti, sa pasagana, palapit ng palapit ang buhay natin sa Panginoon. At nagtatagumpay tayo sa pagsubok. Why? Maraming tinanggap ang puso nating malambot, tumanggap tayo ng salita ng Diyos. Nasaan dito ang kamay na tumanggap ang puso mo dahil malambot, tumanggap ng salita ng Diyos. Kaya ikaw ay tagumpay at tagumpay. Naroon ang peace, naroon ang joy. Yun po ang totoo. Ang ating pong illustration ay ang dalawang halimbawang lupang matigas at lupang malambot. Ang dali pong unawain. The soil that is hard rejects the seed. Ang matigas na lupa, nire-reject niya ang binhi. Walang nabubuhay na halaman. Sa iyo at sa akin may pusong malambot, tumatanggap tayo ng binhing salita ng Diyos. Mga pangako ng Diyos ay nariyan. Magkakaroon ng magandang resulta sa buhay mo. Sa kabila ng pagsubok, ikaw ay mapagpasalamat. Say hallelujah! Hallelujah! Soft soil receives the seed and allows growth. Hardened soil rejects it.
Likewise, God's word grows best in tender hearts. Amen. So ang mga luha ay mga binhi. Sabi ng Psalms 126:5, silang naghahasik ng may luha ay magsisiani ng may kagalakan. Sino rito sa pananalangin, sa pagpapatawad, sa pagbibigay, sa pagtulong, sa pag-unawa, iyak ka na, ang hirap naman itong patawarin. Pero Lord, patatawarin ko nga. Sino yun? Diba? Sakit-sakit ng ginawa mo. Pero di bale, naghahari sa akin si Kristo. Ibibigay ko na sa iyo ang kapatawaran. Tutulungan pa rin kita. Mamahalin pa rin kita. Sino nagsasabi ng ganon? Pumalakpak sa Panginoon. I love you with the love of the Lord. Ang maririnig sa iyo. Nagtatanim ka ng may luha, ka ng kagalakan. Makikita mo ang pagbabago sa mga taong tinutulungan mo. Makikita mong sila'y lumalapit at lumalago sa Panginoon habang pinapakita mo, habang ikaw ay umiiyak na ito'y inuunawa, umiiyak ka na siya'y tinutulungan, umiiyak ka na ikaw ay aking oras, talip na ako'y tutulog na, ay magkakamsil pa, pero okay lang, Lord. Diba? Aani ka naman ng galak sa iyong mga tinutulungan dahil kita mo nag-i-improve, nagmamatured. Sabi ko, nagmamatured. Pumalakpak, nagmamatured. So, hindi sinabi doon sa, basahin ulit natin, 126 ng verse 5 ng Psalm. Silang naghahasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan. So, hindi, kung ating po titingnan, hindi sinabi ng ating talatang binasa ng Psalms 126:5, hindi sinabi na walang luha. Na ang Kristiyano hindi luluha. Kundi sinabi ron, magtatanim talaga ng may luha. Gets niya? Hindi rin sinabi ng ating binasa na madaling maghasik. Talagang sa paghahasik ng pang-unawa, paghahasik ng pagpapatawad, paghahasik ng pagtatanim, may luha. O, kami lang ba nakakaranas? Tayo di ba? Yung ako, ito na lang ang pera ko, pero Thanksgiving Day para sa akin kaarawan, no? Diba masakit yun? Tapos ikaw ay may pledge, pero meron ka ngayong pinagdadaan ng pagsubok, kaya lang pledge, pangako. Lord, weekly ko ang aking pangako. Di ba ang sakit nun? Pero sino nagsasabing naniniwala ka, Psalms 126:5? Habang nagtatanim ka na may luha, kagalakan ang resulta nito sa buhay mo. Dahil higit sa iyong itinanim ang iyong aanihin. Higit sa iyong tinanim, sabi mo sa iyong kaliwat kanan, higit sa iyong itinanim. Itinanim mo man ay lakas, itinanim mo ay oras, itinanim mo ay pera, itinanim mo ay pangunawa, itinanim mo ay talent na meron ka. Aani ka ng masaya, makikita mo ang matinding bunga. Higit sa iyong itinanim. Sabi ko, higit sa iyong itinanim. Totoo po ang prinsipyo ng Biblia. Hindi sinabi na agad ay aani. Ngunit sinabi ng Diyos na may ani, na ang bawat panalangin may luha, ay may ani. Ang bawat pagsambang ginagawa natin sa gitna ng init sa labas, gitna ng sakit, ang bawat akbang ng pananampalataya kahit mahirap. Sinabi ng Biblia, manatiling tapat hanggang wakas, ay maliligtas. Ibig sabihin, maging tapat ka sa kabila ng pagsubok. At ikaw ay ligtas doon sa apoy ng impyerno. Biruin mo yung pangako ng Lord. Kaya ang bawat akbang ng pananampalataya, kahit mahirap, ang bawat pagtitiwala, kahit walang nakikitang sagot, ang lahat ng ito ay may bining itinatanim ka sa lupa ng pagsubok at sa tamang panahon ng Diyos, magbubunga ito ng kagalakan. Sabi ko, magbubunga ang lahat ng tanim nating pananampalataya, ang lahat ng sakripisyo, magbubunga ng kagalakan. Oh God, thank you, magbubunga ng kagalakan. Tandaan mo yan, 126 verse 5.
Bakit nag-pledge ka? Hindi mo akalain, biglang may mangyayari at magaganap na hindi mo gusto. Pero despite noon, diretso ko pa rin sa iyong pledge. Pangako ko ito, Lord. Oh, Lord, di konting tiis ang ginagawa mo. Pero sabi ni Lord, nakita ko ngayon sa sakripisyo, nakita ko ang iyong pagtitiis at pagpapagal, nakita ko ginagawa mo para sa akin. Eto, bukas na ang langit para sa iyo, tuloy-tuloy ang ani mo. Sabi ko, bukas ang langit para sa iyo, tuloy-tuloy ang ani mo, ang promotion, ang pabor. Amen. In Jesus' name, Romans 15:13, I pray that God, ito'y panalangin ni Paul. I pray that God, the source of hope, sino po ang tunay na source natin ng pag-asa? Ang Diyos lang. At salamat sa Diyos. Nakilala at nagpakilala siya sa atin bago tayo tumanggap ng maraming pagsubok. Nakilala natin sila sa ang Diyos. Nakakaawang dumadaan sa pagsubok na hindi kilala ang Panginoong Diyos. Samantalang ang Panginoong Diyos, the source of hope. At ito ang sinabi ni Apostle Paul, ito ang panalangin niya, I pray that God, at ito ang panalangin ng aking puso sa bawat isa. Maging nasa online. I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace. Joy and peace. Because you trust Him. You trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power only through the power of the Holy Spirit, your heart will fill with joy and peace from the Holy Spirit. Sabi ko sa online at naririto, your heart will filled with joy and peace because of God, the source of hope. Palakpakan natin, the God, the source of hope. Is the source of hope. Kaya nga ang title natin for the soft heart, tender heart, ano yon? Joy and peace. Ito po, dito ko po yung kinuha. For the soft heart, tender heart, joy and peace from the Holy Spirit ang maranasan. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, malambot ang puso mo, kaya naman ang joy and peace mag-overflow sa iyo. Joy and peace mag-overflow, joy and peace. Sabi mo, joy and peace mag-overflow sa'yo. So my topic again, for a tender heart, joy and peace in trials through the Holy Spirit. Para sa malambot na puso, nararanasan ng kagalakan sa gitna ng mga pagsubok sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nawa ang Diyos, basahin ko sa Tagalog, ito ang panalangin ni Apostle Paul. Sa kabidlaan ng pagsubok, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin, ito pwede dinideklara ko sa bawat isa. Sa online at sa lahat ng naririto, may pinagdadaan ng pagsubok o wala. Nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya rin magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, upang patuloy na lumago ang inyong pag-asa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Lalago lang ang pag-asa natin tuloy-tuloy because of the Holy Spirit's presence, because of God's presence in you and in me. Palakpakan natin si Holy Spirit, the Spirit of the Father, Spirit of Christ. Napakalaga po niyan. Huwag aalis ang tao sa lupa nang walang Holy Spirit. Huwag aalis ang tao sa lupa nang hindi handa ang pupuntahan. Huwag aalis ang tao sa lupa nang hindi tiyak ang kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan ay ngayon, maaring bukas ay huli na. Ang kaligtasan ay habang nasa lupa ka. Ang kaligtasan ay ibinibigay ng Panginoong Diyos sa mga taong tinatanggap ito. Buhay natin sa lupa ay hindi nangako ang Diyos na walang pagsubok. Pero sa kabila ng pagsubok, magtatagumpay ka dahil may Diyos tayong kasama. Siya'y buhay. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. So number 1, for the tender heart, soft heart,
you will reap the joy and peace from the Holy Spirit. Number 1, why? Because the Holy Spirit produces joy beyond circumstances. Kaya nakakalungkot po kapag mayroong miyembro sa pamilya na walang Holy Spirit, samantalang ang linaw ng Romans 15:13. Only through the Holy Spirit, the source of hope. Magtatagumpay ang lahat ng tao sa pagsubok, ang mga anak ng Diyos, kung malinaw sa Kanya na ang source of hope, walang iba kundi ang Diyos. At ang Diyos dapat nasa isang tao. Ang walang banal na Espiritu Santo ay hindi anak ng Diyos. So the Holy Spirit, number 1, produces joy beyond circumstances. Galatians 5:22. Ang Espiritu Santo ang lumilikha ng kagalakan higit sa kalagayan. It is the fruit of the Spirit that is love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ang lahat ng yan ay piniproduce ng Holy Spirit. Pansinin po natin na hindi sinabi ng Biblia na ang kagalakan ay bunga ng magagandang pangyayari. Hindi po. Maraming mayayaman pero kulang sa kagalakan. Ito hindi bunga ng magandang pangyayari. Doon po sa ating binasa, love, joy, peace. Ito po'y bunga, fruit, bunga ni Holy Spirit. Kaya ang taong may Holy Spirit, makikita mong totoong nasa Kanya kapag sa kabila ng pagsubok, matatag siya. Hindi dahil sa galing niya, kundi dahil sa Holy Spirit na nasa Kanya, na nagpuproduce ng kagalakan, kapayapaan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Palakpakan natin si Holy Spirit. Itong mga sinabi ko ay bunga ng Espiritu Santo at hindi ito bunga ng magandang pangyayari. Ang kaligayahan ay nakabatay sa sitwasyon, pero ang kagalakan ay nakasalalay sa presensya ng Diyos. Gets niyo po? Maligaya kapag maganda nangyayari. Happy-happy lang pag magandang happenings. Pero sa mga Kristiyano, kahit anong mangyari, may kagalakang nililikha si Holy Spirit. Sabi mo siya yung kaliwat kanan, ano bang mangyari, ano bang kalagayan, ano bang sitwasyon, may nililikha si Holy Spirit na love, joy, peace, kindness, goodness, self-control. Si Holy Spirit ang bida sa buhay natin. Palakpakan natin si Holy Spirit. Yan po ang pagkakaiba ng taong totoong may Holy Spirit at wala. Ang taong walang Holy Spirit, dumedepende ang kanyang kagalakan o ang kanyang kasiyahan sa happenings, sa nangyayari. Pero sa iyo at sa akin, gaano mang kabigat ng pagsubok, kagaya ng aming naranasan, naroon pa rin ang kagalakan sa paglilingkod. Why? Hindi ang happenings ang nagpo-produce ng joy namin. Ang nagpo-produce ng kagalakan na meron kami, si Holy Spirit, siya ang bida. Ganon din sa iyo at sa akin. Palakpakan natin ang banal na Espiritu ng Diyos. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Kagaya ng illustration na ito, natutuyo yung balon, yung surface ng balon ay natutuyot na iiga sa tag-init. Pero ang totoo niyan, ang pinakamalalim nito kapag ito'y iyong dinig, meron pa ring tubig sa kailaliman. Ganon din sa iyo at sa akin pag malalim ang ating relasyon kay Holy Spirit. Sa kabila ng pagsubok, naririyan, kumukuha ka ng lakas, kumukuha ka ng joy, napoproduce sa iyo. Akala mo wala, pansamantala lang, malulungkot ka, marahil nalulungkot ka sa pangit ng balita, hindi ka nagdudwell dahil ng relasyon mo kay Holy Spirit, nakakakuha ka doon, binoproduce sa'yo, napoproduce ang totoo, napoproduce ang joy, napoproduce ang peace, napoproduce ang strength. Sinong nakakaranas doon? Kaya nga andyan ka
Sa kabila ng pinagdadaanan mo, narito tayo. Amen? Because of the Holy Spirit inside us. In difficult times, ang isang mananampalataya ay maaaring makaranas ng iba't ibang damdamin at pagsubok tulad ng takot, huwag kang magdudwell. Pag-aalala, huwag kang magdudwell. Panghihina ng loob, huwag mo yang tatambayan. Pagdududa o pagtatanong kung bakit nangyayari ang mga pagsubok, huwag kang tatambay dyan. At huwag mong patatambayin. Sasabihin mo, tao lang, may damdamin, yes. Ang damdamin ay regalo ni Lord. Hindi niya tayo ginawang robot. Pero wag mong hahayaang tumambay sa'yo. Hindi mo maiiwasan ng ibon ay lumipad sa iyong ulo. Pero ikaw na ang may control kung hahayaan mo itong mag-ipot pa sa'yo. Wala ritong ganyan. Hindi mo patatambayin ang lungkot. Sabi mo siya ang kaliwat kanan, nasa iyong banal na espiritu. Ipoproduce niya ang love, ang joy, ang patience, ang kindness. Walang tatambay na lungkot sa buhay ng bawat isa. Walang tatambay na anumang takot. Out. In Jesus' name. Amen. Ang iba naman, through the prayer and the Holy Spirit's comfort, they experience peace. Ako lang ang nakataas ang kamay. They experience peace and joy that others cannot explain. The problem remains. Andun pa rin ang problema, pero may kapayapaan. Sino rito ang kaharap kong may problema, pero naroon pa rin ang joy sa paglilingkod? Naroon pa rin ang kapayapaan? Taas ang kamay. Ibagay-way. Say hallelujah to the King of Glory. Hallelujah to the Almighty, miraculous, marvelous, never-ending God, the living water, who restore my soul. God's presence becomes greater than fear. Yan ang nangyayari kapag tayo'y tubog sa Holy Spirit. Mas makapal, kagaya ng inawit kanina, ay ang sarap ako'y nasa sulok. Wala akong pakialam sa inyong ginagawa. Pinapakialaman ko ang aking pag-awit kay Lord. Naroon po ako sa sulok, hindi ko na alam kung saan sulok. God's presence becomes greater than the fear. Kapayapaan at pag-asa ang magitan ng panalangin at pananampalataya. Mas malalim na pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Lakas ng loob upang magpatuloy sa kabila ng paghihirap, paglagong espiritual na buhay at may matibay na pananampalataya. Yan ang nararanasan ng may malambot na puso na tumatanggap ng mga salita ng Diyos. Ang may malambot na puso na tumatanggap ng salita ng Diyos sa kabila ng pagsubok, panatag ang puso. Punong-puno ng pagpupurit, pagpapasalamat. Itinuro po ito mga kapatid sa akin ng Panginoon. Kapag may balita from the family or kung ano mang nangyayari, oh Lord, kay buti-buti mo. Walang maririnig. Kay buti-buti mo, Lord. Hindi nagbabago ang kabutihan mo. Ikaw ay banal, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat. Isisigaw ko ito. Ginagawa ko po yan. Kapag may sitwasyong hindi maganda. Sasabihin ko, bakit? Ay nako, ay lalong tatalikod, lalong lalayo ang kaaway. Allah, ayoko na rin gayon na nangyayari pag kami nangyaring hindi maganda, lalong nagpupuri sa Panginoon Sino rito? Lalong nagpupuri, lalong umaawit, lalong nagpapasalam, lalong sinasabing, kay buti mo, Lord. Tanggapin mo highest glory, honor, power, and thanksgiving. Ang sasabihin ng kaaway, lalayo na. Why? Lalo mong pinapupurihan ng Diyos. Hindi ka nagdudwell sa sitwasyon. Di mo tinitingnan ang sitwasyon. Tinitingnan natin ang kabutihan, kalakihan dahil ang Diyos ay perfect. Our God is holy. Yan ang malalambot ang puso na natamnan ng binhing salita ng Diyos. Tinuro po yan ni Holy Spirit.
Why? Ay, ang kaaway ayaw makakarinig ng magagandang bagay patungkol sa Lord. Lalo yung A to Z, kung sino si Lord, Allah, ibobombard ko ang langit kung sino ang Panginoon. Kaya naman, papuri sa Diyos. Yung pong hinihintay ng aming anak na 3, ay check na yung una, check na yung padalawa, isa na lamang. Woo! Our God is greater, our God is stronger, our God is miraculous, marvelous, awesome. Pakabahan natin ang banal na Diyos. Amazing! Sobra, grabe. Hallelujah. Number 2, so number 1, the Holy Spirit is the one who produces joy. Number 2, the Holy Spirit comforts tender hearts. Kino-comfort niya, nararamdaman, nararanasan ng may malambot na puso ang pag-akap ng Diyos. Pero may tagas na puso, wala. Hindi niya nararamdaman ang kalapitan ng Lord. Sino rito nagsasabing malambot ang puso mo, nararamdaman mo, higit sa lahat pag ikaw ay may pagsubok, ang kalapitan at kasapatan at kabutihan ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa Panginoon. Woo! Totoo po yun eh. Ramdam mo sa sarili mo ang kalapitan at napapaiyak ka sa kabutihan ng Diyos. Hindi kahinaan ang pag-iyak. Ito'y kapakambabaan sa presensya ng Lord. Umiiyak ka pag ikaw ay may nagawang mali at nasaktan mo ang Panginoon. Hindi mo kinokondem ang sarili mo. Hindi ka nagkakaroon ng self-pity. Sa halip, godly sorrow, O Lord, ayaw kong masaktan ang damdamin mo. Salamat, napakabuti mo. Ikaw ay mapagpatawad na Diyos. Ikaw ay umiiyak dahil ayaw mong masaktan, nasaktan mo. Ayaw mong makasakit, nakasakit ka. Umiiyak ka sa kabutihan ng Lord na sa kabila ng nagawa mo. Tapat pa rin ang Diyos sa'yo. Sabi ko, sa kabila ng ating pagkukulang, tapat pa rin ang Diyos sa atin. Upoy tuwan-tuwa sa kabutihan ng Lord. Diniling natin noong anniversary that we need the anointing to give Him the best. At naging maayos naman po ang lahat. Pag ako'y nanonood po, papuri sa Diyos, nanonood, sisimulan ko dito sa cross. Sino mang ginamit ng Lord dito, O Lord, kay buti-buti mo. Makikita ko yung pinadala ng Revlin na iba't ibang mga, talagang isinare ko po. Siyempre, hindi naman nakikita ng aking ibang mga kakilala at mga friends. Ipinadala ko ng ipinadala yung, ilan ba yung ipinadala ni Revlin? Oo naman, kita ko yung effort ng mga bata. Ano gito, sabay-sabay. Ay sinimulan ko doon sa awit. Ay sarap namang pakiramdam. Yung ang sikay na glory ng Lord. Hindi po ako nakikialam sa katabi kong Vice Mayor ay talagang kami, pinapakita ko ang magandang halimbawa kahit doon sa ward, hindi ko siya inuhunta. Why? Nagpapakita ko ng magandang halimbawa. In the presence of God, there is fullness of joy. Ay tayo punong-puno. Nung pong ako'y nung aking makita bago mag-procession, ay merong mga nakatayo. Ay sorry na laang at aking nilabag. Nilabag ko ang batas. Hindi ko kung alam kung may batas baga. Wala naman. Sabi, huwag niyo pong harangan, Reb. Wala po kaming dadaanan. Sabi ko, pansamantala ang mga ari nakatayo. Ay walang mga upuan. Reb, huwag niyo po kaming harangan. Hindi naman, mamaya ayusin din yan. Ay punong-puno tayo, makakakita ko ng mga nakatayo. Ay tapos pagdahan ko dito pag si CR, sabi ko, naku naman, kayo naririyan na sa may malapit sa, dyan sa glass. Paano nyo nakita ang naririto? Ang sabi ko adjust kayo doon. Naroon si Lito, ang aking naanak. Adjust kayo doon. Pag-adjust si Lito, nawala ng upuan. Pagbalik ko si Lito, papunta sa loob. Sorry. Pina-adjust ko kasi sabi ko, doon na dumaan, papagayaan. At para ring space na daanan, mapuntahan ng upuan. Ay, hindi raw pwede, hindi pwede. Si Lito tuloy ang nawalan. So tayo po'y punong-puno at dahil yan po ang ating mga 2 jeep na ating nilalight group, na ating mga AGL doon sa San Vicente, San Roque, sa lugar ng Alalum, Palsaingin. Lahat po ay
nagkasabay-sabay sa isang service, pati ang evening at the second service. Nagkasabay-sabay sa isang service, ang 3 services, pati yung ating mga nasa gawain sa iba't ibang barangay. Palakpakan natin si Lord. Ay busog naman tayo. Salita ng Diyos at sa ating mga mata. Ikaw gagaling mula sa bata. Kagagaling. Sabi ka ng ay nga po. Talaga naman praktisado. Salamat sa mga nagpractice sa mga bata, sa mga youth. Talaga namang ay nakita natin ngayon, sabay-sabay. Panoorin niyo po. Ako po yung libang na libang. Doon na lang sa YouTube kay manood. O kaya doon sa J1 Bawan page sa FB. At talagang doon pa lang sa awitan, lupang hinirang. Ay, biyaya ng Lord. Kung kakatuwa ako po, kahit lagi kong panoorin, palakpakan natin si Lord. Oh Lord, credit is all yours. Effort na effort mula sa music team, media team, hindi natin alam ang puyatan na naganap habang naggagawaan dito ang iba't ibang preparation. Papuri sa Lord. So, the Holy Spirit comforts tender hearts. Hindi malayo ang Espiritu Santo, siya ang ating mga aliw. Alam niya ang bawat sugat, luha, at sakit na dinadala natin. Ang example natin is si David. Yan. Psalms 13, 1, 5, and 6. Si David po ay pinaranas ng Lord na siya po ay mapili bilang hari pero hindi agad. Siya po ay nagtagumpay kay Goliath at dahil siya ay nagtagumpay kay Goliath, nainggit si Saul. At sa pagkainggit ni Saul, that kind of spirit brought Saul to murder David. Pinadala ni Saul ang marami niyang tauhan para hanapin si David at patayin. At ito ang sabi ni Haring David. Panginoon, hanggang kailan mo ako kalilimutan? Naramdaman ni David. Pero, sandali lang salita yon. Sinundan ni David ng, basahin natin. Anong sunod after ng salitang yon? Anong sabi ni David? Ngunit, 1, 2, 3, go. Ngunit, ay tayo na magsalita. Ngunit, ako'y nagtitiwala sa iyong sa iyong tapat na pag-ibig. Ang aking puso ay magagalak sa iyong pagliligtas. Ako'y aawit sa Panginoon sapagkat siya'y napakabuti sa akin. Ano ga iyon? Ay sa first verse, Panginoon, hanggang kailan mo ko kalilimutan? Ibig sabihin, si David ay may pinagdadaan ng hirap, takot, hinagpis. Pero hindi siya nagdwell doon. Sabihin mo sa iyong partner, huwag kang magdodwell sa pangit na nararanasan o problema. Huwag na huwag. Itinuro ko sa inyo, itinuro ni Holy Spirit at ito rin ay kay David. David became a man after God's own heart. Nasumpungan ng Panginoon. Ipinapakita po rito na ang tao ay may umisyon, ang tao ay hindi manhid, ang tao ay nilikhaan ng Panginoon ng regalo, binigyan ng regalo na may damdaming nasasaktan, nahihirapan. Hindi naman mali ang ginawa ni David na siya'y nagsalita. Bakit? Sinundan niya kung sino si Lord. Sinabi ni David, kung anong kanyang nararanasan, padalwa, sinabi ni David kung sino ang Panginoon. Pwede mong sabihin kung anong nararanasan mo, sundan mo lamang kung anong totoo, kung sino ang Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay mapaghimala, mapagpagaling. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, hindi nagbabago. Sa talatang ito'y makikita natin, hindi mali na ipahayag mo yung nararanasan. Pero mas maganda pagkatapos mong ipahayag kung anong ginawa sa'yo. Sa totoo lang, hindi naman kailangang ikwento kay Lord dahil alam naman niya. Pero nauunawaan pa rin tayo ni Lord.
Basahin natin si David sa kabila ng kanyang sinabi. Panginoon, hanggang kailan mo ako kalilimutan, akala niya. Yun ang akala niya. Pero sinundan naman niya, bumawi. Sabihin mo, bawi. Marahil tayo sa pagsubok. Ang dami nating nabibitiwang salitang nakakasugat sa damdamin ng Diyos. Papabawiin tayo at ngayon sabihin natin, nagtitiwala kami sa iyo, tapat ang iyong pag-ibig, O Diyos. Ay, nasunod ka kayo. Sabihin natin, ang aking puso ay magagalak sa iyong pagliligtas, Panginoong Diyos. Ako ay aawit sa Panginoon sapagkat siya'y napakabuti sa akin. Nabukasan yung labi. Palakpan natin si Lord. Kaya a tender heart, soft and tender heart, will experience peace and joy in times of trials, in times of problem. Sino may soft heart? Why? Ang soft heart, bago yon, David often poured out his heart before God. Many of the Psalms begin with sorrow. Marami sa sinulat ni David ay ang simulay puro kapighatian, but end with praise. Why? Because God's presence transformed David's perspective. Yung presensya ng Lord na meron kay David na bago si David, ang presensya ng Lord na nasa iyo at nasa akin ang magiging dahilan kaya tayo pabago ng pabago. Tayo pabuti ng pabuti. Tayo pasaya ng pasaya. Tayo payaman ng payaman. Pag payaman ng payaman, malakas Amen. Sino rito nagsasabi, because of the presence of God, it makes difference. It makes a great impact. Because of that presence brings anointing. Anointing to get wealth. Anointing to become victorious. Anointing to become overcomer. Anointing. And that anointing that flows in you and in me and through me, it makes difference. It will create a great impact sa iyong kung saan ka naroon. Say amen. Naniniwala ba tayo doon? So like a child who feels safe in a storm, holding a parent's hand, so the Holy Spirit walks with us and we are safe through every storm. Magiging ligtas tayo kung paano ang bata kahit saan man pumunta, kung ito'y bata pa, ayaw mong mabibitiwan lalo sa mga mall. Tama ba ako? Am I right? Hinawakan yan mo sa pagtawid. Hinawakan mo, ayaw mo masusugatan. Higit pa dyan ang ating Ama sa langit, sa kanyang mga anak, na pinananahanan ni Holy Spirit. Ikaw at ako'y iingatan, gagabayan, continually guided, abundantly blessed, anointed to flourish. Psalms 58:11. For you and in me. Say hallelujah! Yan po ang theme ng anniversary. Kailangan po natin yung banggitin that we are continually guided, abundantly blessed, and anointed to flourish. Humanap ka ng sasabihan, deklara mo Isaiah 58:11. Go. Tatanggap ang puso niyan kasi malambot. Ang malambot na puso ay tatanggap ng mga bini. Malambot na puso, tumatanggap ng bini. Ang bini, ito'y magkakaroon ng magandang bunga. Tumatanggap ang mga kaharap ko ngayon, may malambot na puso, tumatanggap ng bining salita ng Diyos. Pumalakpak sa Panginoon. Yes! Joy for a tender heart through the Holy Spirit. Isang malambot na puso sa panahon ng pagsubok ay mag-aani ng kagalakan. Psalms 126 verse 5, those who sow in tears shall reap with joy, shouts of joy. Sila nagtatanim na lumuluha ay mag-aaning tuwang-tuwa. Mula kanina ito'y sinasabi ko, aani tayo ng kagalakan mula sa tanim nating spiritual, financial, material, emotion. Aani ng kagalakan, tumaas ang kamay ng aani. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos, say hallelujah! Everyone will reap a great harvest of joy.
Ang tanim ay pagsunod. Ang iyong itatanim ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagtitiis na magawa ang kalooban ng Lord. Paggawa ng tama, ito ay binhi. At pag ito ang naging binhi mo, ang aanihin mo ay pagbabago at masayang buhay. Pagbabago at masayang buhay at pagpapalang espiritual. Mamumunga ka spiritually at magtatagumpay ka sa buhay na ito hanggang ihatid tayo sa piling ng Ama sa langit. Say hallelujah! Mga kapatid, walang taong ligtas sa pagsubok. Lahat tayo dumadaan sa panahon ng pagluha. Dulot ng iba't ibang problema na di naman natin ginusto, minsan di maiwasan. Kapag dumarating ang pagsubok, may dalawang bagay na maaaring mangyayari na pagpipilian mo. Una, maaaring tumigas o maaaring lumambot ang iyong puso. May mga taong pagkatapos ng pagsubok ay nawawalan sila ng gana sa pananalangin, pagsamba at paglilingkod. Bakit? May matagas na puso nung panahon na naghasik ng binhi ng salita ng Diyos. Ang iba ay tulog, ang iba ay wala sa pananambahan, ang iba ay walang ganang makinig. Matigas ang puso dahil sa kasalanan. Kaya na dumating ang pagsubok na kailangan ay naroon ng malambot na puso na pinagtamna ng mga bining mga salita ng Diyos upang ito'y magamit na magtagumpay. Kaya ang kaharap ko ngayon, ikaw ay may malambot na puso. Tinatanggap mo ang binhing salita ng Diyos. Magtatagumpay ka. Magtatagumpay tayo. Overcomer ka. Sa anumang pagsubok, overcomer ka. Why? Tumanggap ang puso mo bilang malambot ng mga salita ng Diyos. Ang inihahasik sa place of worship kagaya nito ay salita ng Diyos. Sino rito nagsasabi, tumanggap ang puso mo dahil ito'y malambot, tumanggap ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. Hindi ka kasama sa mga taong nawawala ng pag-asa. Hindi ka kasama sa mga taong nag-give up. Hindi ka kasali ron. Say hallelujah. May mga taong dito ka kasama. Ikaw ay kasama sa mga taong pagkatapos ng pagsubok ay naging mas malapit sa Diyos. Pagkatapos ng pagsubok ay nasumpungan ka na mas malapit ka sa Diyos. Say amen. Masusumpangan ka matapos ang pagsubok na ikaw ay mas makapagpakumbaba. Kakaunti na nagamin. Mas mapagmahal. Mas matatag sa pananampalataya. Ang kaibahan ay hindi ang laki ng pagsubok, kundi ang kalagayan ng puso. Gets po natin? Hindi ang sukat ng pagsubok, hindi ang laki o liit ng pagsubok. Ang pagkakaiba ay ang kalagayan ng puso. Kaya itinuturo po natin, pagdating ng pagsubok, ang mga taong malalambot ang puso na tumanggap ng binhing mga salita ng Diyos. Hindi lang kung araw ng linggo, kundi sa bawat araw, nagbubulay-bulay ka na sinabi ng Panginoon kay David, meditate my word day and night. Be of good courage. Huwag mo lang kalilimutang basahin ang aking mga salita. Pagbulay-bulayin, ikaw ay lalakas at lulusog at magtatagumpay ka. Ang pagkakaiba ay hindi ang laki o liit ng pagsubok. Ang pagkakaiba ay ang kalagayan ng puso. Kapatid, kumusta ang puso mo? Malambot? Say hallelujah. Malambot, tumatanggap ng pagtutuwid, tumatanggap ng binhing salita ng Diyos at magkakaroon ng matinding bunga ng kagalakan. Palakpakan natin si Lord. Magiging mas mapagpakumbaba at matatag ang pananampalataya ng mga taong malambot ang puso na laging tumatanggap ng binhi na salita ng Diyos. Ang mensahe ng 126 verse 5 ay hindi nagsasabing walang luha. Hindi nagsasabing walang luha, kundi ang sinasabi roon, ang nagtanim ng may luha talaga.
ang mananampalataya. Ang pangako nito ay ang luha na inihasik sa pananampalataya, magbubunga ng kagalakan sa itinakdang panahon ng Diyos. Say amen. At paano tayo mananatiling may malambot na puso sa gitna ng pagsubok? Hanggang number 1 lang po ko kanina. Isusundo ko po next week. Sino rito ang gustong masumpungan kang may malambot na puso? Ang may malalambot na puso, ito ang tumatanggap ng ulang na pagpapala. Ang matigas na puso, ito'y nagre-reject ng salita ng Diyos. Ikaw at ako ay tumatanggap. At sa pagtanggap mo ng salita ng Diyos, magkakaroon ng magandang bunga at resulta sa buhay mo. Sabi ko, maganda ang resulta nito. At paano tayo magkakaroon ng malambot na puso sa gitna ng pagsubok? Ito ay sa pamamagitan lang ng gawain ng banal na Espiritu na binabago ang ating pag-iisip, binabago ang ating pagnanasa, binabago ang prioridad, binabago ang saloobin. Hindi mo yan trabaho sa iyong kapwa, hindi mo rin trabaho sa iyong sarili. Hindi mo kaya. Ang naglagay ng bagong puso, Ezekiel 36:26 ay ang Diyos. Ang trabaho natin ay manalangin, magtiwala, magpakumbaba. Lumalim ang relasyon sa banal na Espiritu Santo. Hindi natin kayang baguhin ang ating buhay kung wala ang banal na Espiritu. Kaya ito'y iisa-isahin natin at simulan natin ang Holy Spirit ang bumabago sa isip. Number 1. Binabago ng banal na Espiritu ang ating pag-iisip. Ang malambot na puso'y matututong mag-isip ayon sa pananaw ng Diyos. Iba ang perspective mo at akin. Iba lalo ang perspective ng Diyos. Ang perspective ng Lord ay base sa salita niya. Gets po natin? Dito po, hindi po pwedeng magko-contradict ang gusto ni Lord base sa kanyang sinabi. Kaya, sasabihin mo, ba't yun hindi mananampalataya pero ang yaman? Sinabi ng Panginoon, pagpapalain niya, ang nagpapagal. Magtrabaho ka. Sabi nga ng Biblia, huwag pakiinin ang tamad. Kaya huwag kayong maiinggit na yumayaman ang masisipag. Natural lang. Hello? Ay, yan ang prinsipyo ng Biblia eh. Huwag mong kaiinggitan. Pero ang pagkakaiba naman ng nasa Panginoon, protektado ang yaman mo. Sabi ko, protektado ang buhay mo, protektado ang yaman na meron ka. Ang pabor ng Diyos ay nasa mga anak ng Diyos. Psalms chapter 5 verse 12. Ano ang sabi ng Psalms chapter 5 verse 12? The righteous will ano sabi rito? Sandali. Psalms chapter 5 verse 12. Blessed are the righteous, for they will be favored by God. They will be shielded with God's favor. Ang pabor ng Diyos ay nasa mga anak niya. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Kaya, sino ang bumabago sa isip? Ito po'y 5 bagay ang babaguhin. Pero isa lang pong ituturo ko ngayon, 4 na bagay, isip, the desire, the priority, and the will. Pag-usapan natin yung isip. Paano ito binabago? Through the Holy Spirit. Kapag may problema, natural na mapuno ang isip ng takot, pag-aalala, pagdududa, pagkabigo. Minsan sinasabi ng ibang may pagsubok ang ganito, Panginoon, bakit ako? Sinong gusto mo? Panginoon, nasaan ka? Panginoon, may pag-asa pa ba ako? Ngunit ang banal na Espiritu ay kumikilos upang baguhin ang ating pag-iisip. Romans 12:2. Magbago kayo sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ang pagbabago ng isip ay tinatawag na renewing of the mind.
Hindi lang simpleng positibong pag-iisip. Ito'y gawain ng Diyos sa magitan ni Holy Spirit. Paano? Magitan ng salita ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay gumagamit ng Biblia para ituwid ang ating pag-iisip. Habang nagbabasa at nakikinig tayo, unti-unting binabago niya ang maling paniniwala at pinapaltan ng katotohanan. Sino sa harapan ko ngayon ang nagkaroon ng pagbabago dahil ng Holy Spirit, winork niya ang salita ng Diyos. Pumalakpak ka nagsasabing, aani ka ng kagalakan sa luhang iyong itinanim. Ito'y salita ng Diyos. Nahasik ito sa matabang puso at mamumunga ng sagana. Sabihin mo, you will never be the same again. You will be better than good. Amen? Pag tinanong ka, kumusta ka? Hindi mo sasabing, eto, buhay pa. Anong sasabihin mo? Eto, I'm better than good. Kumusta ka? Oh, kumusta tayo? I'm better today than yesterday. Why? The Holy Spirit is at work over our prayers. Tulog tayo, may nagaganap. Tulog tayo, diretso pa rin ang pagsuloy ng halaman. Ako'y tumigil kagabi. Saan ba? Kailan ba ako galing? Galing ako meeting. Tumigil ako doon sa halaman na, kakatuwa ito. Ano gang taas na, papangit naman pag pinutulan, Daisy. Narito si Daisy. Ang ganda. Tumigil ako. Ang ganda ng nilikha mo, Lord. Natutulog kami, wala kami pakialam, di namin nadidilig. Diretso ang suloy Pero may nakita ako. Sapak ang aming malunggayan. Sapak ang kaliwa, sapak ang kanan. Ang itinira gitna. Siguro yung kumuha din taga-Rene. Ang kumuha din taga-Roon. Sabi ko, hindi makatungtong sa aming bakod. Ay kailangan, yung pong aming tinanim na malunggay, ay malunggay ng barangay. Sinasapak. Talagang bali. Ay di ako na may nakangiti. Sa problema ikaw ay ngumiti. Nakit? Napagpala sila. Mabuti naman may itinira pa. Ako po'y maakyat lang po ako dun sa bench ng terrace. Kukuha lang ako ng sariwang dahon ng malunggay. Ilalagay ko sa bigay ni Sen na kamote tops. Lalagyan ko ng pepper, lalagyan ko ng bawang, lalagyan ko ng okra. Yan ang aking kape sa umaga. Yun. So, a soft heart will always receive seed. Hindi nangako si Lord ng buhay na walang problema. Pero magandang balita. Kung ang iyong puso ay malambot, kung nariyan si Holy Spirit, magtatagumpay ka hanggang wakas. Palapakan natin ang ating Panginoon. And this time, pakinggan po natin. Ito po itutuloy ko na lang next week. Sa lahat po na nagnanasa at naunawaan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malambot na puso. At itinuro ko po sa inyo, ang nagpapatigas po sa puso ay kasalanan. Maniwala tayo sa Ezekiel 36:26. Mula nang tayo makakilala sa Lord, binigyan niya tayo ng bagong puso. Kaya lang as the days goes by, as we have this journey in this life, tumitigas dahil sa mga problema, sa mga sitwasyon. Pero mind you, brethren, huwag mong papahintulutang tumigas. Ang nagpapatigas ay kasalanan. Ay lahat yan ay ibitang mo sa harapan ng Lord. Close your eyes. Ibitang mo yung mga kasalanan na yan sa harapan ng Lord. Kung sinasabi mo, you want to have a soft heart, a tender heart, at sinabi ng banal na kasulatan, the peace, I speak peace and hope and life. I speak courage and joy because God is the source of hope. Palambutin mo lang ang puso mo ngayon. Tanggalin mo at iwaksi ang kasalanan. Alisin mo ang nagpapatigas na hindi pagpapatawad. Mahal ka ng Panginoon. Siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay. Siya ang nagbayad ng kasalanan natin.
Kapatid, alam ng Panginoong Diyos ang bawat luha. Alam ng Panginoong Diyos ang bawat hinagpis. Alam ng Panginoong Diyos ang iyong pananalangin at bawat laban na iyong hinaharap. Kilalanin mo lang, marahil ikaw ay bagong naririto, na ikaw ay gaganap sa child dedication. Inaanyayahan ko, ikaw ngayon, pagariin mo ang Panginoong Hesus, the source of hope. Kapatid, siya ang nagalay ng buhay sa cross. Kapatid, hindi natin kayang bayaran ang kasalanan natin. Ang kasalanan nagpapatigas sa puso. Kaya ngayong oras na ito, inaanyayahan kita. As you bow down your heads and close your eyes, napakahalaga ng panalangin ito na mabanggit mo sa iyong labi na wala kang Diyos maliban sa Panginoong Yesus. Natanggapin mo at manalig ka na ang Panginoong Diyos ang tunay na nagbayad ng iyong kasalanan. Tanggapin mo siya sa iyong puso. Ginawa ko ito 1986. Inanyayahan kitang gawin mo ngayon. Buksan mo ang iyong puso sa Panginoong Yesus. Mahal na mahal ka niya. Hindi nalilingid sa Panginoon ang iyong pinagdadaanan. Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ilagay mo ang iyong kanang kamay sa tapat ng iyong puso at sabihin mong handa ka magpatawad. Patawarin mo yung sarili, patawarin mo ang iba. Handa kang magsisi at magpakumbaba. Ang paglalagay ng iyong kamay sa iyong puso ay simbolo, it is a gesture of faith. Na ikaw ay lumalapit sa Panginoon. Ang pagluha ay hindi isang kahinaan. Ito'y luha ng pagpapakumbaba. At sabihin mong si Kristo lang ang iyong tunay na Panginoon. At sabihin mo nagsisisi ka. At sabihin mong kailangan mong tagapagligtas. Kapatid, kailangan nating lahat ng tagapagligtas. Sabihin mo, ang panalangin ito, Diyos Ama sa langit. Ako po'y tunay na nagsisisi. Humihingi ng tawad sa iyo. Sa lahat ng aking mga pagkakasala. Ako po'y nagpapabago sa inyo. Hindi ko po kayang baguhin ang sarili ko. Salamat sa salita mo. Na kami binigyan nyo ng bagong puso. Ang masuwaying puso, pinaltan nyo ng masunurin. Kung aming bubuksan ng puso sa iyo. Binubuksan ko po, magpatuloy ka, Panginoong Jesucristo, sa buhay ko. Ikaw ang maghari bilang tunay kong tagapagligtas, tunay kong Panginoon, tunay na nagbayad ng lahat ng kasalanan ko. Hindi ko kayang bayaran ang kasalanan ko. Nangangailangan ng dugong banal. At ito'y galing sa iyo, Panginoong Jesucristo. Diyos na totoo, na nagkatawang tao, namatay, inilibing at muling nabuhay. At kayo'y muling babalik upang ako'y isama sa iyong kaharian. Tulungan niyo po ako sa pagbabago. Mababagong isip ko dahil sa iyong mga salita. Mababago ang mali kong pananaw. Papaltan niyo ng tamang pananaw mula sa iyong mga salita, mula sa iyong Biblia, the Holy Scripture. Salamat, Panginoong Jesus. Magtutuloy-tuloy ang aking pagbabago. Malinaw po sa akin ang may malambot na puso na naalis ang kasalanang nagpapatigas dito. Ang may malambot na puso ay masaganang tatanggap ng ulan ng pagpapala. Binhing mga salita na magpapalakas at magpapalusog sa akin upang ako'y magtagumpay. Salamat, Panginoong Diyos. Isinusurrender ko sa iyo ang buhay ko. Simula sa araw na ito, nais ko pong manatili ang malambot na puso sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Kapatid, ikaw na nagsasabi na gusto mong manatili sa iyo ang malambot na puso. Patuloy ka sa presensya ng Lord. Alam ng Panginoong Diyos ang bawat luha.
bawat panalangin at bawat laban na iyong hinaharap. Ang mensahe natin ngayon ay para sa mga may malambot na puso. Mga pusong marunong umiyak sa harap ng Diyos. Ang pag-iyak ay hindi nangangahulugan ang kahinaan. Ito'y nangangahulugan ng pagpapakumbaba. Nangangahulugan na ikaw ay lumalapit ng may pagtitiwala sa Diyos. Inilalapit mo ang iyong problema at nananalig ka naman na ito'y mabibigyan ng solusyon. Ang mga pusong handang magtiwala kahit nahihirapan ay pwedeng lumapit sa unahan. Ang mga pusong handang magtiwala kahit nahihirapan, ngayon ikaw ay inaanyayahan. Ang malambot na puso ay hindi kahinaan, ito ay pusong bukas sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Kung kailangan mo ng kagalakan sa gitna ng kalungkutan, kung kailangan mo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, itaas mo yung kamay at sabihin mo, Lord, kailangan kita. Lord, kailangan kita, kailangan ko ang lakas mula sa iyo, kailangan ko ang pag-asa. At ngayon, pumunta ka rito sa unahan at sabihin mo sa Panginoon, kailangan kong yakap mo, kailangan kita, Panginoon, kailangan ko ang yakap mo, Panginoon. Sige, pumunta ka rito sa unahan. Kung sinasabi mong nais mong malambot na puso habang ikaw'y nabubuhay, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-atubili. Ang Panginoon ay naririto upang yakapin ka, upang palakasin ka, upang punuin ka ng kanyang presensya. Walang isa man na magtatakwil ng presensya ng Lord. Ang lahat ay nangangailangan ng kilos ng banal na Espiritu. Kaya hipuin mo, banal na Espiritu Santo, ang puso ng bawat isa. At ito ngayon ipinapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa iyong pinagdaraanan. Sa aking pagtawag, tinutugon. Naririto, Lord, pumunta sa altar, Panginoon, ang nagsasabing ikaw lang ang buhay naming pag-asa, na sa iyo kami may pag-asa. Lagi kang nariyan. From the top. Tingnan mo ang bawat puso namin, Lord. Umaasa sa iyo, walang hanggang biyaya, hanggang biyaya. Narito kami, Lord, nagpapakumbaba. Bawat akbang, bawat saglit, sa bawat sandali, puno ng pag-asa. Nadiringgin ang aming pagsamo. Once again, narito kami. Once again. Narito kami. So Father God, we humble ourselves before you. Sa iyo lang kami umaasa. Umaasa sa iyo, walang hanggang biyaya. God is calling you wherever you are. God loves you. Sa paglapit ng bawat isa, ikaw ang nilapitan, banal na Diyos. Sinasabing kailangan ka sa nadiringgin ang aming pagsamo. Oh Diyos, kahit kailan. Oh Diyos, kahit kailan, hindi ka nagbago. Thank you, Lord. Lumapit pa tayo. Ang Diyos ay naghihintay sa iyong pagpapakumbaba.
o sakit, lagi nang nariyan. Yan, O Diyos, kahit kailan. Kahit kailan, hindi ka na. Sige, sabihin mo kay Lord ang iyong kailangan. Yarabaraba sokoro bosiara. Sige, pray to the Holy Spirit. Pray. Salamat, O God, sa bukas na puso. Salamat sa malambot na puso. Salamat, O God, for creating everyone a heart of flesh. Ang iyong salita ay binhig. Come like a rushing wind, Holy Spirit. Holy Spirit, fill me up once again. Habang sinasabi mo ito, pinapalakas ka ni Lord. Come like a rushing wind, Holy Spirit, fill me up once again. Holy Spirit, the joy, the peace. The Holy Spirit is creating joy. The Holy Spirit is creating peace. He's the source. He's the source of hope. Oh, raya ralahala, ya ya ya. Spirit, fill me up once again. Holy Spirit, woo! Ya rababa, Sierra, let the mighty touch of the Holy Spirit experience the embrace. Experience the embrace of the Holy Spirit. You made a way for your spirit to dwell in this place. You draw me close, now I see you face to face. Woo! In your presence there is fullness of joy. In your presence there is fullness of peace. Punuin ang bawat puso ngayon ng kapayapaan, ng kagalakan, ng magandang kalusugan. Embrace your presence, Lord, in your presence. Oh Lord, salamat sa iyong presensya. May ginagawa kayo sa bawat pinapadalangin ng bawat isa. Oh Raba, ya ra ra ya. Embrace everyone. Yakapin mo Lord. Ya Raba. Sa panahon ng pagsubok, magtatagumpay, magiging matatag, malakas. Hallelujah! Because of you, Holy Spirit. Because of you, Holy Spirit. Because of you, Holy Spirit. Ang iba nga nasa online, Lord. Comfort. Comfort everyone. Let the joy, let the peace, let the strength, let the courage, let there be healing, let there be healing, let be
bawat prayer request ng bawat isa. Maganap, higit pa sa inihingi. Maganap, higit pa sa inaasahan. Maganap, higit pa, O God, sa kailangan. Ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ay mapaghimalang Diyos. Ikaw ay mahabaging Diyos. Ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Diyos ng kapayapaan. Ikaw ang tunay naming pag-asa. Ikaw ang aming tunay na tagumpay. Sa presensya mo ay may kagalakan. Sa presensya mo ay may kapayapaan. Sa presensya mo, kami, O God, ay magtatagumpay sa pangalan ng Panginoong Jesus. To the Father, Son, the Holy Spirit. Salamat, O God, for all the answered prayers. And we lift up to you lahat ng tatay. Lahat ng tatay, come forward. Pray natin ng mga tatay. O Father God, aming pong itinataas sa iyo ang mga tatay dahil ngayon ay celebration ng Father's Day. Salamat sa kanilang mga buhay. Iniling kong ma-meditate. May apply nila ang Psalms chapter 1. Makita ko sa kanila ang Psalms chapter 1 verse 3. That blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or sit in the seat of mockers, or stand in the way of sinners. But his delight is in the law of the law, and on his law they will meditate day and night. And they will, like a tree that planted on the streams of water which yield its fruit in season. Whatever everyone does will prosper. Even Lord, Psalms 23 verse 1 to 6, my Lord, that you will be their great shepherd. Hindi mo sila pagkukulangin. You will be their wonderful shepherd, powerful shepherd. You will be, O God, the guiding shepherd of their lives. That you will be, O God, all-powerful shepherd, guiding shepherd, providing shepherd, caring shepherd, loving shepherd. Goodness and mercy will follow them all the days of their lives. And they will dwell in your house, O Lord, forever and ever. Maging mga nasa online, let the manifestation of Psalms chapter 1, beginning 1 to 3, and Psalms chapter 23, 1 to 6, even the theme of our anniversary, that you will continually guide them. You will continually, Lord God, abundantly bless them. You will, O God, anoint them to flourish. Shall come to pass ang siniwalan mong mabuting bagay sa kanilang mga buhay ay yung lulubusin. Pagpapatuloy mo hanggang sa muli mong pagbabalik. Magtatagong sila, they will be victorious to all tests and trials, that you will strengthen them, equip them, and they belong to the unshakable kingdom here on earth. They will surely, they are anointed to flourish. Salamat, O God. Sa kahilingan ng bawat tatay maging nasa online, I agree. Pagganap, higit pa sa kanilang hinihingi. Masayang pamilya. Masayang pagsasama bilang mag-asawa. They will be faithful. Ang kahulugan ang successful, Lord, ay pagiging faithful sa iyo. At pagiging faithful sa partner in life. Kaya Lord, I decree and declare, they will be successful because they will become faithful. They will be faithful to you, my God, as the sovereign Lord, and faithful sa kanilang mga asawa, faithful sa calling nila, faithful, Lord God, bilang mga anak mo, Lord. Salamat ng buhay ng bawat isa ay sa pabuntis, sa paganda, at sa palapit sa iyo. Salamat, O God. I speak blessing to everyone. In the name of Jesus. Palakpakan natin si Lord.